mabuting balita ngayon, paulit-ulit nating maririnig ang salitang mapalad. Kapag sinabing mapalad, iniisip natin agad na maswerte, walang problema, o kaya maraming biyaya sa material na bagay. Ngunit hindi ito ang tunay na kahulugan ng pagiging mapalad sa mabuting balita. Ang salitang ginamit sa orihinal na Griego ay makarios, na nangangahulugang isang taong nasa tamang kalagayan sa harap ng Diyos. Kaya ang isang tao ay mapalad hindi dahil mayaman siya, malusog o matagumpay, kundi dahil nasa kanya ang pabor at presensya ng Diyos. Kaya nga sa mga pagpapala na Jesus, yung Beatitudes, kasama ang mga dukha, nagdurusa, inuusig at tumatangi. Sa mata ng mundo, sila ay hindi mapalad, ngunit sa mata ng Diyos, sila ay mapalad, sapagkat ang kanilang pag-asa ay nasa Kanya. Ito ang kaibahan ng pananaw ng mundo sa pananaw ng Diyos. Para sa mundo, mapalad ang taong walang problema. Pero kay Jesus, mapalad ang taong nananatiling tapat sa Kanya kahit may problema. Ang pagiging mapalad ay hindi kawalan ng krus. Ito ay pagkakaroon ng Diyos sa gitna ng krus. Maaaring may dinaranas na pagsubok ang isang tao, ngunit mapalad. Maaaring inuusig dahil sa pananampalataya, ngunit mapalad. Makikita natin ito sa buhay ng mga santo. Tinatawag silang mapalad ng simbahan dahil ang kanilang buhay ay nakaugat sa Diyos. Hindi sila naging mapalad dahil naging madali ang kanilang buhay, kundi dahil sa gitna ng lahat ng hirap, hindi sila humiwalay sa Panginoon. Mga kapatid, pinapalalahanan tayo ng Panginoon ngayon na ang tunay na pagiging mapalad ay hindi nasusukat sa dami ng ating tagumpay o kawalan ng problema. Ang tunay na pagiging mapalad ay ang mamuhay sa ilalim ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Ang Beatitudes ay larawan ng isang taong pinagpapala dahil pinili niyang mabuhay at manatili sa kamay ng Diyos. Manatili tayo lagi sa Diyos upang lagi tayong pinagpapala.